Kwentong Bayan YouTube channel. Sa mga aking bagong tagapakinig, sana subaybayan ninyo aking channel. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, please subscribe at i-click ang all notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong upload. To be continue na po tayo mga kabayan. Chapter 2. Nasa kalagitnaan ng pagpasok si First Lady Chen at ang grupo ng mga taong dinala niya nang sumugod si Second Madam Bianan. Hindi alam ng ikalawang ginang kung anong ekspresyon ang ipapakita para makatulong sa pagpapatahimik sa unang ginang. Ang bait naman ng anak mo. Nagsalubong ang kilay ni First Lady Chen at nanliit ang mga yabag nito. Ang marriage sedan ay nasa harap na ng tirahan ng kanyang asawa, ngunit nagkaroon siya ng lakas ng loob na umalis na lang. Wala pa akong nakitang katulad niya. Ikalawang madam ay summoned her courage and braced herself, in-law, although medyo spoiled ang anak ko, nagkakamali din siya. Bago pa man siya makapasok sa bahay ng kanyang asawa, napilitan siyang sumailalim sa pagsusuri sa labas ng pangunahing pasukan, iyon ay pinutol siya ni First Lady Chen para sa kapakanan niya. May mga chismis tungkol sa kanya na lumulutang. Ako ay bukas palad upang bigyan siya ng isang pagkakataon upang patunayan ang kanyang inosente. Pero dahil first offense niya ito, hahayaan ko na. Simula ngayon, kapag gusto na niyang bumalik, kailangan niyang humingi ng permiso sa akin. May family rules kami ni Chen. Nagtago si Third Madam sa likod ng pinto habang tuwang-tuwang pinagmamasdan ang eksenang nangyayari sa kanyang harapan. Sa panunood ng pagbatikos ni First Lady Chen sa pangalawang ginang, tahimik siyang tumawa, "Amataba, mabuti. Pasawiin mo pa siya." Kakahawak lang ni Third Madam sa Book of Accounts at hindi pa ito handang ibalik. Sa sandaling ito, lumitaw sina Zian at Moyer, parehong may bitbit na present stools na inilagay nila sa corridor. Masayang lumabas si Furo kasama si Fujun at maingat na umupo sa stool, sinenyasan si Fujun na gawin din iyon. Nakakunot ang noo ni Fujun habang tinitigan si Furo na nagpapahiwatig sa kanya na tigilan na ang pagiging madaya. Nagkunwaring hindi nakita ni Furo ang tuyong ubo. Lumingon si First Lady Chen at nakita niya si Furo na komportableng nakaupo at labis na hindi nasisiyahan, "Bakit ka pa nakaupo dyan? Tara na. Pumunta saan?" Nakangiting tanong ni Furo. Napabuntong hininga si First Lady Chen, "Syempre sa Chen Residence." Kumilos si Furo na parang naunawaan niya sa wakas. "Bianan. Maaring hindi mo alam ngunit ayon sa batas ni Tang. Mga batas sa dinastiyang Tang, kung ang isang babae ay minamaltrato sa tahanan ng kanyang asawa, maaari siyang bumalik sa kanyang tahanan ng pagkadalaga. Wala pa akong asawa nang hilingin mong suriin ang aking katawan sa harap ng lahat. Ako ay labis na napahiya. Dahil doon, nakabalik na ako sa bahay ng aking pagkadalaga, at walang makapagsasabi tungkol dito." Pinigilan ni First Lady Chen ang kanyang galit. "Okay, kahit na medyo na mali ka, hindi iyon big deal. Ako ay personal na dumating upang sunduin ka at ito ay dapat isaalang-alang bilang pagbibigay sa iyo ng mukha. Bianan, hindi mo kailangang pahirapan ang iyong sarili, kapag ang aking hinaing ay hamupa, babalik ako sa aking sarili. Hindi na darating ang panahong iyon. Napakabuti, ikaw ay napakahalaga at hindi makatiis ng kahit kaunting hinaing. Saka huwag kang papasok sa pamilya ko, Chen. Ako, tinatanggihan kita bilang aking manugang." Lalong nanghihinayang si First Lady Chen. "Tanggihan mo ako bilang iyong manugang? Anong biro?" Tumayo si Furo, matalim ang kanyang tingin, "Nagsuot ako ng pulang belo, sumakay sa sedan ng kasal at pumunta sa iyong tirahan sa harap ng lahat sa Guangzhou. Sa isang taong may asawa na, paano mo ako matatanggihan ayon sa gusto mo? Ikaw. Natisod si First Lady Chen sa kanyang mga salita sa galit, "Wala pa akong nakilalang manugang na kasing sama mo. Pagbalik ko, ang unang bagay na gagawin ko ay hilingin kay Yuer na magsulat ng liham ng diborsyo. Kung hindi kita kayang tanggihan, papaalisin kita." Nagkunwari si Furo na nakikiramay. "Hindi mo talaga ako matatanggol." Natigilan si First Lady Chen. Agad na nagtanong si Furo, "Anong karapatan mo para paalisin ako?" Muli, hindi nakaimik si First Lady Chen. Nagpatuloy si Furo, "Batay sa hindi ko paggalang sa iyo."
She then sighed, ngunit hindi man lang ako nakapasok sa bahay ng asawa ko, paano ko hindi igagalang ang aking mga biyenan? Maaari kang makondena sa pagtanggal sa iyong manugang ng walang magandang dahilan. Sa 7 dahilan, isa para sa posibleng diborsyo, wala ni isa ang maaaring gamitin laban sa akin. Ang mga tao ang maghuhusga kung sino ang tama at mali. Ikaw, sumigaw si Lady Chen, ikaw. Paulit-ulit bago dumura, kung hindi ka pupunta sa aking tirahan, ibalik ang endowment gift. Mahina akong sumagot si Furo, natatakot akong mabaygo ka. Since I have married out, bumalik na lang ako ngayon sa bahay ng dalaga para magpahinga. Walang humihingi ng endowment na regalo ng nobya pagkatapos kunin ang nobya. Itinuro ni First Lady Chen si Furo, nanginginig ang daliri sa galit. Gusto mong manatili sa iyong tahanan ng dalaga, mabuti. Naparito ako upang sunduin ka, ngunit ayaw mong umalis. Sa hinaharap, huwag kang manggahez na pumasok sa Chen residence. Huwag mong isipin kahit isang segundo na kaya mong lamunin ang 5,000 tael ng pamilya ko. Nung binigyan kita ng pera, binili na kita. Habang nananatili ka rito, kung maglakas loob ka man na kumilos ng hindi nararapat o sirain ang aming pangalan, itatapon kita sa isang hola at lulunurin. Tumalikod si First Lady Chen para umalis, ngunit pinigilan siya ng Second Madam. Nakiusap ang pangalawang ginang, pakiusap, maaari nating pag-usapan ito. Ang unang ginang Chen, gayunpaman, ay tinabig ang kamay ng pangalawang ginang habang nakatitig siya kay Furo. Tama, mahahanap ko kaagad si Yuer na isang babae na masunurin at malumanay sa pag-aalaga sa kanya. Siya ay magiging mas mahusay kaysa sa isang tusong fox na tulad mo. Hindi ka makakakuha ng isang babae. Tila pinipigilan ni Furo ang kanyang pagtawa. How unfair would it be if she want her daughter-in-law to know her place but allow her son to indulge? Wala kang kinalaman kung ang aking anak ay makakakuha ng isang babae. Sigaw ni First Lady Chen. Lahat ng sinabi niya ay paulit-ulit na tinanggihan ni Furo. Muling binanggit ni Furo ang batas ng Tang. You see, as a new bride, andito pa rin ang wedding dress ko at marriage sedan. Hanggat hindi ako bumalik, ang seremonya ng kasal namin ay maituturing na hindi kumpleto. Ang batas ay nagsasaad na bilang mga karaniwang tao, palaging may master para sa panloob at panlabas na mga gawain. Sa 1 buwan pagkatapos magpakasal ang opisyal na asawa sa pamilya, ang asawa ay hindi pinahihintulutang kumuha ng anumang mga concubines. Ginagawa ko ito para sa kapakanan ni Chen Yu. Kung kukuha siya ng isang babae sa mismong araw ng pagpapakasal ko sa pamilya, ikakasal siya sa kanyang opisyal na asawa sa parehong araw ng kanyang asawa. Ang parusa para sa pagpapahinto ng iyong kasal sa isang babae upang magpakasal sa iba ay pagpapatapon. Gustong mabulunan ni First Lady Chen. Ikaw, biyanan, huwag kang magalit. Mag-ingat sa iyong kalusugan. Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumunta sa opisina ng mahistrado upang tanungin ang aking bayaw. Pamilyar na pamilyar siya sa mga batas ng Tang. Si Furo ay sobrang pasensya habang dahan-dahan siyang umupo. Lumipat ang mga mata ni First Lady Chen sa likod ng kanyang ulo at nawalan ng malay. Tumingin si Third Madam habang nadala si First Lady Chen, nag-aalab pa rin ang galit sa loob niya. Demonyo talaga siya. Kahit ang biyenan niya ay hindi siya makontrol. Biglang tinadyakan ni Third Madam ang paa niya. Talaga bang mananatili siya dito? Wala akong pakialam. Hindi ko ibabalik ang libro ng mga account kahit napatayin ako nito. Tumakbo sa kanto si Old Maid Chang at muntik nang matambo si Third Madam sa pagmamadali. Saway ni Third Madam, gusto mo na bang mamatay? Bakit ka nagpapanik? Third Madam, may bisita. Hingal na hingal pa ang Old Maid Chang. Ito ay isang batang Panginoon. Natigilan si Third Madam, ano? Saan siya galing? Sumagot ang Old Maid Chang, ang panganay na anak ng Duke Lo, Young Lord Sheng. Huminto ng kalahating segundo si Third Madam bago tumakbo papunta sa front hall. Si Sheng Chumo ay nasa kalagitnaan ng pagsasabi kay Old Master Fu kung bakit siya bumibisita. May yaya ako na si ang apelido. Napakaganda ng pakikitungo niya sa akin at parang sarili kong ina. Nang mamatay siya, wala siyang kamag-anak sa tabi niya at humingi siya ng pabor sa akin. Hiniling niya na kung sakaling makatagpo ako ng isang taong may kaparehong apelyido sa kanya sa hinaharap, dapat ko silang tratuhin na parang mga kamag-anak niya.
Umaasa siya na makapagsindi sila ng insenso para sa kanya sa mga pista. Ang kanyang lingkod si Junwei, ay sumigaw, "Nabalitaan namin na ang pangatlong ginang mula sa tirahan na ito ay mayroon ding apelyido na si." Upang matulungan si Yayasik, narito ang aking Panginoon upang kilalanin ang kanyang mga kamag-anak. Hindi makalimutan ni Sheng Chumo si Furo at nagsaliksik tungkol sa background ng mga mula sa Fu residence. Napagpasyahan niyang ang pagkilala sa isang kamag-anak mula sa tirahan ay ang pinakamadaling paraan upang mapalapit sa Furo. Narinig ito ni Third Madam mula sa labas ng pinto, at hindi napigilang mapangiti. Naniniwala siya na kalooban ng langit para sa kanya na magkaroon ng isang kapaki-pakinabang na apelyido. Mabilis siyang pumasok sa silid at binati si Sheng Chumo. Lumipat ang kanyang mga mata sa mesa at nakita niya ang napakaraming regalo na nagnenengneng na ginto. Ang mga mata niya ay kumikinang. Sabik na nagtanong si Third Madam, "Young Lord, pwede ko bang malaman ang pangalan ng yaya mo?" Nag-isip sandali si Sheng Chumo bago sumagot. Sinabi ni Yaya si Nayanji ang pangalan niya noong bata pa siya. Sumigaw ng malakas si Third Madam, "Ayo. Ang aking tiyuhin ay nawalan ng contact sa kanyang anak na babae noong nakaraan. Hindi ba Yanji din ang pangalan niya? Siya siguro ang nakakaawa kong nakatatandang pinsan. Elder sister, sa wakas ay may balita na kami tungkol sa iyo pagkatapos mong umalis sa mga nakaraang taon. Ang kaawa-awa kong tiyuhin ay nanabik sa iyo hanggang sa araw na siya ay lumipas." Pinunasan ni Sheng Chumo ang kanyang ilong upang itago ang ngiti na pilit niyang itinatago. "Third Madam, huwag po kayong malungkot. Ngayon, natagpuan na natin ang isa't isa. Kung malalaman ito ni Nani si sa kabilang buhay, talagang magiging masaya siya." Nagkunwarang peking iyak si Third Madam habang tinatapik ang braso ni Sheng Chumo. "Hindi mo ako kailangang tratuhin na parang estranghero. Simula ngayon, iisang pamilya na tayo. Pwede mo akong tawaging Third Aunt." Nag-improvise si Sheng Chumo, "Third Tia." Napabulala si Third Madam kung gayon ikaw hindi niya alam ang pangalan nito. Mabilis na nag-react si Sheng Chumo, "Third Tia, tawagin mo na lang akong Chumo." Ang mga guest-in sa buong lungsod na ito ay ganap na okupado. Ako ay kasalukuyang nababagabag sa kung saan ako dapat pumunta para sa gabi. Kung hindi mo iniisip, mayroon kaming ilang mga bakanteng silid. Hindi man lang tumigil si Third Madam upang isaalang-alang ang kakaibang pangyayari at masigasig na tinanggap siya. Ito talaga ang gusto niya at sumagot si Sheng Chumo, "I don't mind." Ang mga mata ni Third Madam ay kumikislap nang tumalikod siya at tumawag, "Tita Chang, dalian mo nang kumuha ng maglilinis ng mga guest room. Ipaalam sa kusina na maghanda ng masarap na hapunan." Oo, bilisan mong lumabas si young lady at batiin si Brother Chumo." Natuwa si Sheng Chumo sa pag-aakalang malapit na niyang makilala si Furo. Tumigil ang pag-ambon nang mapuno ng aktibidad ang tirahan. Umupo si Furo sa tabi ng bintana, ginagawa ang kanyang pagbuborda ng isang agila. Nabingi siya sa kaguluhan sa labas. Ipinaalam sa kanya ni Zaya na may kinikilalang kamag-anak si Third Madam. Siya ay isang batang Panginoon mula sa isang duke pamilya at siya ay naghanda ng isang piging upang ipagdiwang ang okasyon. Natagpuan ito ni Furo na medyo kakaiba ngunit hindi siya mapakali at sinabihan si Zaya na isara ang mga bintana. Biglang bumukas ang mga pintuan ng kanyang silid at pumasok ang isang binata. Ang kanyang kilos ay kahawig ni Furo. Matangkad siya, maganda ang pangangatawan at kaaya-aya sa mata. Agad bumangon si Furo at hinawakan ang feather duster. Dumiretso siya sa binata. "Fu Tao, daig mo talaga ang sarili mo sa pagkakataong ito." Ang nakababatang kapatid niyang ito ay nag-aaral ng martial arts sa bundok ng Jihuo. Sa wakas ay natapos niya ang kanyang pag-aaral at umalis sa bundok nang magkaroon siya ng gulo at maging sanhi ng pagkamatay ng isang tao. Dahil sa kanya, kinailangan ni Furo na lain-langin ang pamilya Chen para sa kanilang pera. Iniwasan ni Fu Tao ang feather duster ng kanyang kapatid habang nagsusumamo, "Second sister, hayaan mo akong magpaliwanag. Furo fumed, pumunta ka sa Jihuo Mountain para matuto ng martial arts. Iyon lang ba para magkaroon ka ng tunggalian sa pag-ibig? At naging sanhi ka pa ng buhay ng isang tao?" Mabilis na nag-react si Fu Tao habang nakahawak sa feather duster. Gayunpaman, ang nakamamatay na hitsura ni Furo ay labis na natakot sa kanya kaya dali-dali siyang bumitaw at maaari lamang magpatuloy sa paglukso-lukso.
mayroong isang grupo ng mga lokal na ruffians. Binibuli nila ang isang binibini na napilitang maging patutot para kumita ng pera para may libing ang kanyang ama. Hindi ako nakatiis. Kaya lang, ngumisi si Fu Tao habang hinahampas ng feather duster ang kanyang binti. Tumayo lang ako para sa kanya at pagkatapos ay sinunggaban ako ng grupo para bugbugin ako. Isang suntok lang ang may babalik ko sa awa. Sino ang nakakaalam na ang halimaw na iyon ay hindi man lang matamaan? Siya ang unang nagbasag ng garapon ng alak sa ulo ko. May mga sugat pa ako sa ulo. Siyempre, hindi talaga siya sasampalin ni Furo bagkos ay pinagalitan lang siya. Napakaraming gulo ang ginawa mo at pinabayaran mo ang pamilya natin ng 5,000 tael. Naglakas loob ka pa bang makipagtalo? Sumisigaw at nanginginig si Fu Tao ay tumakas palabas ng kanyang silid. Nang hinabol siya ni Furo sa bakuran, nawala si Fu Tao. Galit siya pero gusto rin niyang tumawa. Alam niya na malinis at mabuti ang personalidad ni Fu Tao. Kung hindi niya isyugol ang kaligayahan niya sa linya para tulungan siya. Sa sandaling ito, napuno ng hangin ang tunog ng plota. Hindi napigilan ni Furo na mahulog sa bahagyang ulirat habang iniangat niya ang kanyang ulo upang tumangala sa kalangitan sa gabi. Ang mga tampok ni Furo ay pinaliwanagan ng liwanag ng buwan. Yan Zifang, ikaw ba yan? Nagkamali ba siya? Marahan na bumuntong hininga si Furo sa buwan. Kung ikaw talaga yan, manjiaring bigyan mo ako ng tugon. Ang tao sa likod ng peking bundok ay nakatitig ng matiim kay Furo at kalaunan ay ginaya ang isang agila, nagbigay ng ilang hoots bilang tugon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang mga bakas ng emosyon ay dumaan sa mga mata ni Furo habang ang isang inosenteng ngiti ay lumitaw sa kanyang mukha. Naaalala mo ba ang agila na iyon noong una? Nahuli mo para laruin ko. Muling umalangaw-ngaw ang agila. Bata pa lang kami magkasama na kami. Napakaraming taon na ang lumipas, at ni minsan hindi mo ako dinalaw sa aking panaginip. Bakit mo ako inisip ngayon? Ang ekspresyon ni Furo ay parang panaginip. Kung dahil sa kasal, you can rest assured. Hindi ako pupunta sa Chen residence at hindi ako magpapakasal sa iba sa hinaharap. Sa paligid ko, mayroon lamang mga taong walang kakayahan na nagnanasa sa kagandahan. Marahil ay talagang may mga lalaki na bihasa sa literatura at martial arts, ngunit ako, si Furo, ay hindi magkakaroon ng pagkakataong makilala sila. Nahulog si Sheng Chumo sa harap ni Furo. Nakabakake ang kanyang mga paa. Sino ka? Natigilan si Furo nang mabilis siyang umatras. Panginoon, nakita mo ba ito? Si Junwei ay tapat at mabilis na sumugod upang tulungan siyang makaalis sa malagkit na sitwasyong ito. Tumahimik ka, naisip ni Sheng Chumo na nagtatanong si Junwei kung nakita niya si Furo at mabilis siyang pinatahimik. Tingnan kung ano, sinuri ni Furo ang puno bago tumingin sa dingding sa kanyang harden. Naghinala siya. Sumagot si Junwei, ang aking Panginoon ay stargazing, ginagawa niya ito araw-araw. Habang tinutulungan niya si Sheng Chumo na tumayo, binigyan siya ni Junwei ng senyas ng mata. Sinabi mo na ang dakilang bituin ay lilipat sa timog ngayong gabi at kailangan mong umakyat sa puno upang makita ito ng maayos. So, nakita mo ba? Biglang natauhan si Sheng Chumo. Oh, ang dakilang bituin, syempre nag-shift pero hindi masyadong halata ang shift. Kung hindi ka tumutok, hindi mo masasabi ang pagkakaiba. Bahagyang naniwala si Furo sa kanya, marunong ka bang magbasa ng mga konstelasyon? Nagkunwari si Sheng Chumo na mapagpakumbaba, may alam ako. Ang Duke Lu ay isang pamilya ng mga general. Namumuno tayo sa mga tropa sa digmaan, kaya kailangan nating malaman ang heograpiya. Sabi nga nila, ginagabayan tayo ng mga bituin sa gabi at ginagabayan tayo ng araw sa araw. Kung sakaling magkaroon ng isang hindi malinaw na araw, pagkatapos ay gagamitin namin ang South Pointer. Biglang natauhan si Furo. Oh, ikaw ang kamag-anak na kinilala ni Third Madam ngayon. Yumuko si Sheng Chumo, ang pangalan ko ay Sheng Chumo, humihingi ako ng paumanhin sa pagkatakot sa iyo, Lady Ro. Nagulat si Furo, paano mo nalaman ang pangalan ko? Pinaalalahanan siya ni Sheng Chumo, nagkita kami kahapon, sa harap ng Chen residence. Naalala ni Furo at naisip na ito ay masyadong nagkataon. Narito ang iyong bulaklak. Naisip ni Sheng Chumo na medyo mabait siya habang naglalabas siya ng sariwang bulaklak. Ang sariwang bulaklak ay malalanta kapag umalis ito sa tangkay nito.
Ang bulaklak na ito ay masigla at sariwa, hindi ito ang aking bulaklak. Hindi ito kinuha ni Furo. Pagkatapos ay tumalikod siya at bumalik sa kanyang patio, isinara ang pinto. Bahagyang nadismaya si Sheng Chumo habang pinagmamasdan ang kanyang pagpasok. Sinuri ni Junhui ang kanyang performance at nag-thumbs up. Lord, mas maganda ang performance mo this time. Mas cool ka kaysa noong sinubukan mong akitin ang anak ni Lord He. Talaga, mas cool ba ako? Agad na naging masaya si Sheng Chumo nang hinawakan niya ang mga kamay ni Junhui at tumalon-talon. Biglang bumukez ang pinto ng courtyard at lumabas si Furo. Mabilis na itinago ni na Sheng Chumo at Junhui ang kanilang mga ngiti at nagkunwarang seryoso. Young Lord, sa hinaharap, kung nais mong makita ang mga bituin, mangyari gawin itong mas malayo sa aking harden. Malamig na sabi ni Furo habang nakatayo sa pintuan. Casual na tumutol si Sheng Chumo, ang punong ito ang pinakamataas sa buong Fu residence. Gayunpaman, hindi na siya hinintay ni Furo na matapos bago siya isinara ng pinto. Ninakaw ni Junhui si Sheng Chumo. Gayunpaman, natuwa pa rin si Sheng Chumo, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay na tila hindi siya susuko. Nagkwentuhan silang dalawa at pinag-usapan ang susunod nilang gagawin. Walang nakapansin na may tao sa likod ng peking batong bundok. Ang lalaking iyon ay ang nakatitig kay Furo sa harap ng Chen residence. Mahigpit ang hawak niya sa isang eagle flute sa kanyang mga kamay. Nakaukit ang Simon Gut sa kanyang gwapong mukha, parang naiinis na naman siya sa kanyang sarili na napaatras ulit. Maya-maya, bumuntong hininga siya at umalis. Bagamat napalampas ni Furo ang piging noong nakaraang gabi, nagdaos ng panibagong piging ang kanilang pamilya kinabukasan. Hindi niya alam kung anong dahilan ang ibinigay ni Third Madam, ngunit sa pagkakataong ito, inimbitahan si Furo. Karaniwang hindi gustong sumali ni Furo sa mga social gathering, gayunpaman, pumayag siyang pumunta habang iniisip niya si Sheng Chumo. Ito ang unang pagkakataon na may nagbigay sa kanya ng bulaklak. Bagamat mukhang sabik siya, at least medyo sincere siya. Nang makarating si Furo sa likurang harden, nakita niya na ang kanyang ama, si First Madam, ang kanyang ina at Third Madam ay nandoon lahat. Ang panig ng pamilya ng ikatlong Madam, si Fu Tao at ang kanyang bunsong kapatid na babae, si Fu Yin, ay nakaupo sa tabi ng kanilang ina. Maliban sa makasarili na Third Madam, si Furo ay nakikisama sa iba pa nila. Si Fu Tao ay ang walang pakialam na casual na uri, habang ang hitsura at personalidad ni Fu Yin ay masunurin at cute, ibang-iba sila sa tusong Third Madam. Sa sandaling pumasok si Furo sa pavilion, si Sheng Chumo ay agad na nabuhayan ng loob. Si Third Madam ay masigasig na sinusubukang kausapin si Sheng Chumo. Nang makita niya ang reaksyon nito, nakita niyang kakaiba ito, kaya napalingon siya at nakitang si Furo iyon. Nakaplaster siya sa isang peking ngiti. Oh, nandito na ang abalang babae natin. Kitang-kita ang asim sa boses ni Third Madam. Hindi siya pinansin ni Furo, nagbigay galang sa kanyang ama. Pare, nagpunta ako sa dye workshop kaninang umaga. Mayroong ilang mga pagbabago na kailangang gawin sa kulay ng dye pond. Binago ko ang formula at kukuha ako ng isang tao na magpadala nito sa iyo mamaya. Walang gaanong nangyayari sa bahay ng pagbuburdaw. Ang ilan sa mga bagong mananahi ay magaling at napakabilis ng pagkuha. Hindi ko na kailangang lampasan ito. Ikaw na lang ang magdedesisyon. Si Father Fu ay lubos na nagtitiwala sa mga kakayahan ng kanyang pangalawang anak na babae. Ang pamilyang Fu ay namamahala ng dye workshop at isang burden na bahay sa Guangzhou. Bagamat hindi sila masyadong mayaman, hindi sila nahirapang pakainin ang kanilang sarili at bumili ng mga damit. Si Furo ay may talento sa pagbuburda at pagtitina, kaya mula nang siya ay pumalit, ang negosyo ay naging mas mahusay. Siguro nahihirapan ka, brewer. May asawa ka na, ngunit kailangan mong mag-alala tungkol sa iyong pamilya ng dalaga. Si Third Madam lang ang hindi natuwa. Kinanta ni Fu Tao ang kabaligtaran na himig mula sa kanyang ina. The best si second sister. Kasama niya, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagawaan ng dye o sa bahay ng pagbuburdaw. Palihim na kinurot ni Third Madam si Fu Tao. Gayunpaman, makapal ang balat ni Fu Tao at hindi siya natatakot sa mga kurot. Brewer, ito ang kamag-anak na kinilala ng iyong Third Madam kamakailan. Siya ang panganay na anak ng Duke Lo, Young Lord Sheng. Ang pangalawang madam ay mayroon ding motibo ngunit isinasaalang-alang ang mas malaking larawan.
Ang gusto lang niya ay ang makasal ang kanyang anak sa isang magandang pamilya. Hindi mo ba siya babatiin? Pakiusap, huwag mo akong tratuhin bilang isang estranghero. Tawagin mo na lang akong Kuya Chumo tulad ng ginagawa ni Sister Fuyin. Masaya si Sheng Chumo na sa wakas ay lumipat na sa kanya ang paksa at nagpakita ng isang napakatalino na ngiti. Young Lord, hindi siya pinansin ni Furo habang binabati siya sa malayo. Sa sandaling ito, pumasok si Fujun at ang kanyang asawang si Shu Yutong sa bakuran. Mula sa malayo, tinitigan ni Shu Yutong si Sheng Chumo. Binilisan niya ang lakad at pumasok sa pavilion. Bigla na lang siyang nagbigay ng formal na pagbaw at pagbati. Nalaman ni Sheng Chumo na ang asawa ni Fujun, si Shu Yutong, ay ang bagong mahistrado ng county ng Guang. Ipinahayag niya na bilang isang pamilya, hindi nila kailangang maging magalang. Si Shu Yutong, gayunpaman, ay tumakbo sa tabi ni Sheng Chumo at humawak sa garapon ng alak, nagbabalak na pagsilbihan siya. Medyo alanganin si Fujun. Hinailan ni Furo si Fujun para umupo sa tabi niya, madyanhawang inihiwalay ang sarili kay Sheng Chumo. Walang pakialam si Sheng Chumo habang pinupulot niya ang isang piraso ng matamis at maasim na baboy gamit ang kanyang chopstick. Paglampas ni Fujun, inilagay niya ito sa mangkok ni Furo. Kunin mo ito bilang paghingi ng tawad mula sa akin sa pagkagulat ko sa iyo noong isang gabi. Dahil dito, ang atensyon ng lahat ay nasa Furo. Hindi inakala ni Furo na sasabihin ito ni Sheng Chumo sa harap ng lahat at labis siyang hindi komportable. Hindi siya maaaring sumang-ayon o hindi sumang-ayon. Naramdaman ni Fujun kung gaano hindi komportable si Furo at binago niya ang paksa para makuha ang atensyon ng lahat. I'm sorry kung natagalan kami, ano ang pinag-uusapan nyo? Unang dinala ni Madam kung paano magaling si Sheng Chumo sa martial arts at pinuri pa siya ng Empress noon. Sinamantala ni Junhui ang pagkakataon na purihin siya at lahat ay sumunod sa kanya. Bahagyang nagbago ang paraan ng pagtingin ni Furo kay Sheng Chumo. Noong una, inisip niya na isa itong lecture at ang sinabi nito tungkol sa pagbabasa ng mga konstelasyon ay isang dahilan lamang. Ngunit kung kahit na ang Empress ay pinuri siya noon, kung gayon siya ay dapat na tunay na pakikitungo. Naalala ni Sheng Chumo si Furo na binanggit niya na gusto niya ang mga lalaking matalino at iniisip na sa wakas ay may pagkakataon na siya. Baka parang mayabang kaya hindi ko masasabi na kaya kong talunin lahat ng tao sa Royal Palace. Ngunit ngayon lang ako sinanay ng ilan sa mga nangungunang eksperto at masigasig na nagsasanay araw-araw. Hinarap siya ni Junhui, masyado kang mahinhin, Panginoon. Kahit na ang emperador ay nagsabi na ikaw ay isang tigre sa mga general. Dahil maganda ang mood mo ngayon, paano kung may ipapakita ka sa amin? Hindi sumang-ayon si Old Master Fu, paano natin magagawa iyon? Napakahalaga ng batang Panginoong Sheng. No worries, I am willing to perform a sword dance in order to entertain everyone. Upang makuha ang pag-aproba ng magandang babae, handa si Sheng Chumo na gawin ang lahat. Ang isang sword dance ay itinuturing na kasanayan. Ngumisi si Fu Tao, paano kung makipagpalitan ng suntok sa akin? Nag-alinlangan si Sheng Chumo, ang isang espada ay walang mga mata, hindi maganda kung hindi kita sinasadyang masugatan. Pagkatapos ay maaari tayong gumamit ng pamalo. Inaasahan kong makita ang pamamaraan ng pamalo na ipinasa sa pamilya ng Dukelo. Isa pa, sobrang kapal ng balat ko. Magagawa kong kunin ang ilan sa iyong mga hit. Pero kung nasaktan ka, hindi mo ako masisisi. Maglakas loob ka bang tanggapin ang hamon ko? Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita ni Sheng Chumo ang tingin ni Furo na nakatutok sa kanya at automatiko siyang sumagot, bakit hindi? Sa lalong madaling panahon, ang dalawang lalaki ay humawak ng mga tungkod sa kanilang mga kamay at tumayo sa labas ng pavilion. Umikot si Sheng Chumo sa paligid ni Fu Tao habang sabay silang humarap sa isa't isa. Ang buhangin at mga bato ay lumipad sa himpapawid habang lumalakas ang malakas na hangin. Sinuri siya ni Fu Tao ng seryoso saglit at biglang inabot ang kamay niya. Hinawakan niya ang pamalo ni Sheng Chumo at hinayla ito patungo sa kanyang sarili, binawi ang isa pa niyang kamao at tinutukan ang gitna ng mukha ni Sheng Chumo. Lumipat ang mga mata ni Sheng Chumo sa likod ng kanyang ulo. Natigilan ang lahat.